Showbiz fanatics, balitang nakarating kay Vice Ganda na dudurog sa Tape Incorporated. Galing mismo sa GMA ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ang titulo nga, alam mo yun, yung trademark ng Itbulaga na sa Tito Vic and Joey na ayan, noong nakarang Sabado ay nagpalit na nga ng tuluyan ng pangalan ng Tape Incorporated ng Masayang Tahanan. From Itbulaga, naging Masayang Tahanan. Ang tanong kaagad ng mga netizen, nung kanila ito muna panood, gagawin nyo din naman pala. Bakit inintay nyo pang ganito na pinatagal-tagal? Bakit kailangan pang makipagdiskusyon? And right from the start naman daw, alam niyo naman kung sino talaga ang may-ari. Diba? Na sana daw nung mga panahon daw na yun, ay alam mo yung umalago na sana kung talagang ginamit na nila yung Masayang Tahanan. Diba? Sana may mga pumasok na mga sponsors. Hindi na yung tipong syempre nalilito ang sponsors kung saan sila mag-replace. Dalang alam nila na Itbulaga ay Tito Vic and Joey. Ngayon may Itbulaga sa kabila. Syempre doon sila maglalagay doon sa tatlo. Imbis sa bigyan kayo ni sana pumita na noon pa. Pero eto ngayon ang question ng mga utawnes, diba, ng mga netizen. Dahil nga syempre nagpalit ng pangalan ng Tape Incorporated, saklaw ito sa black time contract nila under GMA 7 na mag-e-expired na yung taon na nakasaad dun sa kontrata ay black time ng Itbulaga ito under Tape Incorporated. Nawala daw ang Itbulaga at nagpalit ng pangalan. So, paano yun? Diba? Posible nga kayang tsugihin na ng GMA 7 ang syempre ang kanilang kontrata. Dahil syempre matatapos na ngayon. Wala naman nakasabi sa kontrata na kailangan pa nagpalit ng title ng show ang Tape Incorporated. Itutuloy pa rin nila. Walang ganon. Walang ganon. So parang sinasabi ng ilang netizen na eto na nga ba ang senyales or totoo may katotohanan na nga ba ang balita na ito ay isa sa estratehiya daw or strategy ng GMA 7 para ialagwa ang showtime sa GMA 7 pag natapos ang kontrata nila. May katotohanan kaya yan? O diba? Kasi diba last year, diba maraming balitang lumabas na diba nung nagsasabi na ay hindi, inano lang ko bang kinokondisyon lang ng GMA 7 ang showtime kaya nila muna nilagay sa GTV. Pero maganda ang pasok ng ng pera sa GMA 7 kahit nasa GTV ang showtime. What more kung ilipat na mismo sa free channel na GMA 7 itself. Although under GMA pa din. Pero kung inilipat nga ba, may katotohanan na kaya ito? OMG. Diba? Kaya tuloy ang sabi ng ilan, posible kayo nanganganib na rin na ang Tape Incorporated na matapos since this year, matatapos ang kanilang black time contract. And, diba, syempre, may technicalities na kagad sa kontrata nila dahil Itbulaga yung black time. And nagpalit kayo ng Masayang Tahanan. So, sasaya pa kaya si Paulo Contes? Diba na nakakaloka? Pero kapansin-pansin nga daw mga meses. Aba, nag-opening program ay si Isko Moreno lamang ang daldalan-daldala. Hindi nga ninayang dumaldal pa si Paulo Contes. Kung siguro sinabihan na siya na, naglabas na lang ito yung iniintay nila. Nasabi nila, diba, hindi pa nga daw legal. Eto, naglabas na ng legal na final decision ang Marikina Regional Trial Court, diba? Na nagsasaad na ang totoong may-ari ng Itbulaga ay Tito Vic and Joey. So, paano ito ngayon? Kaya kapansin-pansin na tipong, Paula, nasan daw ang tapang mo? Sabi ng mga netizens. Diba? Na dati, diba sinasabi mo pa, hindi pa tapos ang laban. Kinasong. Ano ngayon? Ngayon biglang ganyan. Diba? So, ano na ngayon? Gano'n na lang. So, paano? Diba? Yung mga ganong aspeto.
Pero syempre, dahil pa rin ang sinabi natin, ito yung spekulasyon pa rin lamang patungkol doon sa pagtatapos ng kontratan. Which is, pero may balita nga talaga na ngayon matatapos ang black time contract nila under GMA 7. Yung balita na posibleng tsugihin sila, ay wala pa naman din konfirmasyon, malalaman natin sa mga susunod na mga buwan. 'Di ba? Pero sabi nga ng ilan, marami ang nanghihinayang kasi pwede naman palang palitan. Sana noon pa, di sana kumita na kayo. 'Di ba? Na sana, 'di ba, may pumasok ng pera sa Tape Incorporated, naging happy na lang din kayo. Hindi yung pinatagal nyo ng 7 months, na hirap kayong kumuha ng sponsors. 'Di ba? Di sana nalalagyan ni kanila Aling Puring. 'Di ba yung mga ganyan? 'Di ba na sana iba pa mga sponsors na lalagyan din kayo, 'di ba? Nabuka lang silang kawawa. Tapos ngayon ang ending, papalitan nyo din pala. Tinatagal nyo po. 'Di ba? Nakakaloka yun. Well, anyways, ayan. Kung saan man naantong ang storya ng masayang tahanan, well, masaya ako for them. Pero yun nga lang siguro sumasang-ayon ako sa mga netizens na kung papalitan lang din niya naman pala, sana noon pa nga, 'di ba? Para walang nasayang na panahon, walang nasayang na oras, 'di ba, yung mga ganong aspeto, 'di ba? Well, good luck na lang din po sa inyo. Happy ako sa inyo. At least may mga choices na tayong pwedeng, alam mo yun, panoorin tuwing tanghali, 'di ba? At syempre since at ngayon naman magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin ang komento mula kay Mr. Romy Obispo. Good afternoon, Mandareds. Dapat nga ay magbayad ng GMA kasi pinayagan nilang umeret gamitin yung Itbulaga, diba? At tinulungan pa nila yung tape, hugas kamay lang ang GMA 7. Ay mo, totoo yan, Nino. Pero siyempre, kailangan natin sumunod sa bata. Sabi ni Galileo Duran, yung nag-comment ng 15 years pa lang siya, nanonood na siya ng Itbulaga. Ngayon na 68 na siya. Ibig sabihin, 53 years na siyang nanonood. 44 years pa lang ang Itbulaga. Sumusobra pa siya ng 7 na taon panood. Baka na-excite lang si ate, at si kuya. Sabi naman ni Match Malone, High Spirit daw, sabi ni Paulo, baka kamo nag-spirit of the Diyos na sila para humingi ng saklolo, multuin sana nagdesisyon ng korte. High Spirit nakita niyo naman po nung nag-live sila, diba? Talagang balikat nila bagsak. Lahat sila mga lot-lot and friends. Sabi naman po ni Joselito Marasigan, mahina lang talagang abogado ng Tape Incorporated. Ang alam ko dyan, depende sa inihatag na ebidensya ang bawat kampo at kung sa makita ng hurado na mahina ang depensa ng kampo ng Tape at walang kwenta yung detalye, delaying tactics nila, natural magdidesisyon na agad yun na panalo talaga ang TBJ. True, kasi yung ginagawa lang naman nilang pag-apila-apila, delaying tactics lang yan, lumabas na po yung tunay na totoong desisyon. Sabi naman ng isang user, ang hanghang magsalita, di ko din ang napaso. Shout out sa Paulo Contitro. Sabi naman ni maganon, paano niya ba pinapasaya ang mga anak niya? Actually, hindi niya pinasasaya po. Kasi hindi naman talaga siya, parang hindi niya nga kinakamusta ni niluluk back yung kanya mga anak, diba? Parang, ewan. Kaya siguro ito yung kanyang karma na dumadating sa buhay niya ngayon kasi nga hindi niya po kinakamusta or sinusuportahan man lang yung mga anak niya. And of course, sabi ni Mr. Romy Obispo again, good evening, Ma'am Dareds. Paano siya magugulat? December 6, alam na nila yung desisyon ng korte. Hinihintay lang na sabihin ng TBJ, sa inyo rin ang galing yung sinabi nyo. December 6, di ba, Atty. Maggie? Yun yung sinabi ko sa inyo nung last, di ba? Parang nasilip na pala, alam na pala ni Atty. Maggie na yun na yung lumabas na desisyon. Ngayon, inantay lang talaga nila na dumating sa TBJ yung news. Tapos, ibig sabihin nun, ang haba na ng preparation at pinagbitingan na nila kung anong gagawin nila. Sabi naman po ni Match Malone, pag papalabasin lang nilang dinaya ang kaso, kaya ganyan ang statement nila na bigla daw, matagal nang alam ng legal ng team ng Tape ang pagbagsak ng kaso. Bunaw alang pera pang Shopee yan. Gusto na naman mag-intriga na dinaya ang kaso. True, yun po yung pinapalabas nila ngayon na defective daw ang lumabas na desisyon. At salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi pa kapakain na pag-like, share, subscribe, please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone. See you on my next vlog.